Pumili kayo ng mga target. At atake na. Matagal nang handa, sumigaw sina Merong Lai at ang iba pa ng may sigla. Bawat isa ay tumutok sa kani-kanilang eksperto sa dragon. Sumunod ang iba pa. Namangha ang mga nakatatanda. Hindi ba ninyo ipinaliwanag sa kanila kung sino kami? Ipinaliwanag ko naman. Sagot ng isang mabakas na lalaking may kalamnan. Kaya nila kami hindi kinatatakutan. Sa halip, gusto nila kaming labanan. Grabe naman, anong problema nila? Hindi man lang kami nirerespeto. Kailangan nating magpatayan ng daan-daang tao para magbigay aral. Sumigaw si Elder Bailing, habang hinahagis ang kamay sa papalapit na Luo Tide, at siya ang nanguna sa atake. Malamang nakalimutan ng mga tao ang ating kapangyarihan sa mahabang panahon. Hayaan ninyong magdusa sila. Nag-umaling ang mga langit sa mga draconic na ugong habang ang 20 eksperto sa dragon ay sumunod sa kanya sa labanan. Boom! Yumugyog ang espasyo sa lakas ng tunog mula sa impact. 20 dragon ang humarap sa daan-daan pang mga tao ng Luo. At ang mga nakatatanda ay nakaharap pa sa 3 o 4 na Sword Kings. Malinaw ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang lahi, higit na malakas ang mga dragon. Ngunit ang tunay na sorpresa ay para sa mga mayabang na dragon. Divine Dragon Sweep. Pinakawalan ni Elder Bailong ang makapangyarihang palad, at isang imahe ng daan-daang metrong buntot ng dragon ang lumitaw sa likuran, nag-iiwan ng spatial distortion sa bawat indik. Sa ganitong lakas, mababago ang tanawin sa 1,000 milya. At ang bayan ng Luo Clan ay malulugmok. Decimating Lash. Vaulting Dragon Cleave. Thunder and Lightning. Pumasok sina Merong Lai, Dan Shen, at Bailey Yulei gamit ang kanilang Imperial Mark na gawa sa sining ng espada. Nabuwag ang buntot ng dragon hanggang sa wala na. Napaurong si Elder Bailong ng 5 hakbang at nagulat. Hindi pwede. 3 peak human emperors ang hamarang sa aking atake. Hindi sila ordinaryong emperors. Naging seryoso si Elder Bailong, unti-unting naunawaan kung bakit ang mga ito ay ganitong antagonistic. Talaga namang mga kakaiba sila. Ang kabilang panig ay napaurong din ng 5 hakbang, pinagmamasdan ng Elder ng may halo ng kilig at pagtataka. Iyan ang isang Dragon Saint. Kailangan nilang labanan siya ng sama-sama. Ngunit kahit ganoon, sa isang spar, kailangan nilang ilabas ang lahat ng kanilang lakas para makuha ang sukdulan. Ito ang eksperto na makakapagsukat ng kanilang hangganan at magbubukas ng potensyal na higit pa. Nagliyab ang mga mata ng 3 sa kasigasigan ng labanan. Nagkatinginan sina Heilong at Chilong sa kani-kanilang kalaban, parehong mistulang madilim at nakakatakot. Ang 20 higit pang Dragon Emperors ay kinailangang makipagsabayan sa ordinaryong Luo Clan Emperors, marami ang nakaharap sa kanila. Habang nagpapatuloy ang mainit na labanan, napagtanto ng mayabang na mga dragon na hindi ordinaryo ang mga tao. Nagtataka pa sila kung kaya ba nilang talunin sila sa puntong ito. Huminga ng malalim ang lalaking may kalamnan na nagsimula ng lahat. Ano ba ang kinalalagyan natin? Hindi ito basta tipikal na pagtitipo ng mga tao. Ang kanilang kapangyarihan ay lampas sa normal, halos kasing lakas ng mga spiritual beasts. Ang 3 nakatatanda ay higit pa sa simpleng Dragon Emperors, ngunit 3 o 4 na tao ang nakakapigil sa kanila habang ang ibang dragon ay hindi. Mga sinaunang eksperto, lumaban si Elder Bailong kasama ang grupo ni Dan Shen ng ilang beses pa at naging seryoso. Tumango sina Heilong at Chilong. Ang iba ay natahimik, umiwas muna sa labanan. Lumapit ang lalaking may sugatang mga braso sa tabi ni Elder Bailong at nagtanong, Elder Bailong, ano ang ibig sabihin ng sinaunang eksperto? Sa sinaunang panahon, may mga tao na nakalaban sa mga sacred beasts at dragons. Kabilang dito ang 10 sinaunang sovereigns, na kaya pang higaitan ang 5 pang sacred beasts. Sabi ni Bailong, lahat ng cultivators sa ilalim ng 10 sovereigns ay may kapangyarihang makipaglaban sa amin, mga dragon. Ngunit matapos ang marahas na digmaan, marami ang namatay. Ang lakas ng spiritual beasts at dragon ay likas, hindi nagbago sa amin, habang ang tao ay nawalan ng ugat. Kaya mas mahina ang mga tao ngayon kumpara sa spiritual beasts. Kahit kunin mo ang pinakamalakas sa 7 sacred mountains, hindi pa rin nila kayang. Sabi ni Heilong, pinapaalala nila sa atin ang laban ng mga sinaunang tao. Mahirap silang talunin kung patuloy tayong humahadlang. Dragons, ipakita ang tunay ninyong anyo. Ibuhos ang lahat ng lakas.
Tunay na anyo ng dragon. Namangha ang mga dragon. Iyon ang kanilang tunay na kalikasan, ibig sabihin ang kanilang kapangyarihan ay nasa ibang antas. Malakas na sila sa anyong tao, kayang labanan ng ibang pantay na tao nang may kadalian. Full dragon form lang nila kapag wala ng ibang paraan, hindi iniisip ang hiya o pinsala sa katawan. Masyado lang silang mayabang para aminin na karapat-dapat ang mahihinang tao na masaksihan ito. Mula pa noong sinauna, halos kalahating milyong taon na ang nakalipas, huling nangyari ito nang sumugod ang Seven Sacred Mountains. Ngayon, mangyayari muli, kahit hindi man lang sila napipigilan. Hindi ba sobra na ang pagkakaestima sa kanila? Elder Heilong, hindi ko gusto marinig yon. Dahil may lakas silang parang sinaunang eksperto, labanan natin sila ng buong puso. Tiningnan ni Heilong ang iba pang nakatatanda, sabi nila, nakipaglaban ang sinaunang dragons sa mga tao gamit ang tunay nilang katawan. Ano sa tingin ninyo? Tumango ang iba, sang-ayon. Tumalon ang mga nakatatanda sa himpapawid. Sa isang ugong, kumislap ang kanilang katawan at unti-unting lumitaw bilang tatlong napakalaking dragon pula, puti, at itim na may hindi masukat na aura. Ang bawat hampas ng buntot ay nagdudulot ng matatalim na hangin. Sa ilalim ng malakas na hangin, muntik nang gumuho ang bayan ng Luo Clan. Ngayon, 10-10 beses na silang mas malakas. Napailing si Dan Chengshen sa pagkabigla, mga kaibigan, mukhang delikado ito. Hindi na ito spar, 3 sa atin ay hindi sapat para talunin kahit isa lang. Napangisi si Merong Lai, pawis ang dumadaloy sa kanyang noo, oo, hindi biro ang Dragon Saints. Kailangan nating pigilan sila bago masira ang bayan. Kakatayo pa lang natin sa Sacred Domain, tapos malapit na itong masira. Nagbigay silang lahat ng seryosong pagtango. Dapat kayong maging proud sa pagpuwersa sa amin na ipakita ang tunay naming anyo, Luo Clan, pero ngayon, tapos na ito. Nagngisi ang sugatang lalaking may kalamnan ng may halong paninibugho. Nakipaglaban na kami sa 1,000 saints gamit ang 100 tunay na dragon saints. At nawasak ang isang bundok. Ngayon, 3 nakatatanda lang ang natitira kasama ang 20 dragon emperors, tapos kayo na. Isang tunay na dragon emperor lang, sapat na para labanan ng inyong saints, ha ha ha. Yumalulong ang lalaki at nagbago sa 100 metrong dragon ng lupa. Sugatan man ang 2 kuko, sapat na ito para labanan ng ordinaryong Luo Emperors. Kasunod niya, nagbago rin ang iba pang dragon. Puno na ng napakalaking dragon ang kalangitan, handang mag-asik ng pagkawasak. Sa pagtingin sa paparating na apokalipsis, nanginginig ang puso ng mga tao, nakakunot ang noo, at mabigat ang hininga. Ipapaubaya sa akin ang Dragon Saints. Ang dating Sword Kings na katulad ninyo ay dapat kayang harapin ng Dragon Emperors, kung hindi, wala kayong silbi rito. Isang tamad na tinig ang narinig, kasabay ng mabagal na paglapit ng mga hakbang. Lumutang ang itim na anino sa papalapit na bagyo. Nagningning ang mga mata ni Bailong at hinampes niya ang kanyang puting buntot sa mga tao sa ibaba, na parang karit na nag-aani ng kanilang buhay. Whoosh! Pinalaya ng dambuhalang buntot ang nakakatakot na lakas, winasak ang mga pader ng lungsod hanggang sa maging alikabok. Seryoso ang grupo ni Dan Chengshen, ngunit hindi umiiwas. Whoosh! Isang itim na liwanag ang biglang sumulpot at tumapat sa buntot. Ano? Naramdaman ni Bailong ang kanyang napakalaking buntot na biglang huminto. May kirot na dama. Ano ba ang nangyayari? Nagulat si Bailong habang nakikita ang mga puting kaliskis na nahuhulog at dumudugo sa lahat ng dako. Hindi lang ang mga sensitibong dragon, pati na rin ang mga tao ay naapektuhan sa amoy ng dugo. Namangha ang mga dragon sa pulang buntot ni Elder Bai, paano ito nasaktan? Sino ang gumawa niyan? Lumabas ka ngayon din. Sumigaw si Bailong na namumula ang mga mata. Isang hampas lang, damyugo na siya. Isang karaniwang sugat lang, ngunit iyon ay isang kapangyarihan na wala sa mga nasa ibaba. Hindi siya makapaniwala na may mas makapangyarihang eksperto pa ang Luo Clan kaysa sa kanila. At base sa sugat, kaya nitong pumatay ng Dragon Saints. Naging seryoso si Bailong at nagpakabahala rin ang 2 pa. Ano ba ang Luo Clan na ito? Ilang eksperto ba ang mayroon sila? Isang magaan na hakbang ang narinig sa katahimikan, kasabay ng isang malikot na ngiti sa mukha ng isang 8 taong gulang na bata. Hahaha, ako ang espada ni tatay. Kung gagawa kayo ng gulo, magkakahiwa-hiwalay kayong aalis.
Kamangha-mangha ang Dragon Saints, naiipit lang ang inyong kaliskis sa tamang pagkakataon. Ang katawan ko ay matibay talaga. Isang bata, namangha si Bailong. Siya ba ang nagpakawala ng ataking yun? Isang batang tao ang nakasakit sa akin? Ang Luoklan ba ay punong-puno ng kakaibang nilalang? Ikaw ba ang nakasakit sa akin? Malakas at kilala ang Dragon Saints sa Sacred Domain. Dahil wala si tatay, ako lang sa Luoklan ang kayang saktan kayo. May problema ba dyan? Ngumiti ng mapang-asar si Sword Child. O naniniwala ba kayong may sinuman dito ang kayang saktan kayo ngayon? Nakakadismaya, di ba? Kung sino man ang makapatay sa inyo, mga uod o dragon ba kayo? Ha ha ha, paano ka ng ahas? Sumigaw si Heilong sa galit, hinampas ang buntot kay Sword Child, tikman mo ito. Pwedeng umiwas ka, pero mawawala ang inyong bayan. Ilibing ka kasama ng iba. Isang dambuhalang anino ang bumagsak, natakpan ng araw. Ngumiti si Sword Child at sumugod kay Heilong, na kumikislap ang kanang kamay na itim. Bakit hindi mo subukan ang aking kapangyarihan? Hindi ang dragons at sacred beasts ang pinakamalakas sa mundo. Ang katawan ko ang pinakamalakas, ha ha ha. Apocalyptic Sword. Bam! Nagbanggaan ang napakalaking itim na buntot at ang maliit na Sword Child sa isang makulay na pagsabog. Nagkakalat ang shockwave sa paligid at baluktut ang mga ulap, pinipilit ang mga dragon na umatras. Anong nilalang ito? Paano nagawa ng bata na labanan ang buntot ni Elder Heilong? Sinabi ba niyang siya ang espada ni tatay? Ibig sabihin ba, Diyos ang kanyang tatay? Sinasabi mong hindi pa lumalabas ang tunay na eksperto ng Luoklan? Lubos na nabigla ang mga dragon. Nagmadali ba tayo na dumating? Paano natin malalaman na may ganitong makapangyarihang puwersa dito? Hindi doon nagtapos ang kanilang gulat. Nakita nilang may itim na anino na tumatagos sa malaking buntot, may malikot na ngiti. Sumigaw si Heilong sa kirot at galit. Diyos ko, nasaktan niya ang isa pang Dragon Saint, at mas malala pa ito. Paano kaya naging ganito kalakas ang bata? Nakakatakot. Ngumiti ang grupo ni Dan Shen. Si Sword Child ay kakaiba sa Sacred Domain, parang isang sovereign weapon. Ang limitadong cultivation niya ay kulang laban sa Dragon Saint, malinaw mula sa mababaw na sugat na naiwan ng kanyang espada. Sa talas at tigas, walang makakatalo sa kanya, kahit ang mga sacred beasts, lalo na ang mga gumagapang na reptile. Ginamit ang kanyang katawan bilang espada, malinaw ang dugo na patunay. Kahit gaano kahusay ang pagkasanay ng isa, hindi niya mabasag ang kuko. Tumingin si Dan Shen sa dalawang sugatang dragon at ngumiti. Ipinagmamalaki ng dragons ang kanilang matitibay na katawan, pero tingnan kung saan sila nadala, ha ha ha. Nagmalaki si Sword Child sa kanyang nagawa, ngunit may anino na damapu sa kanya at hindi siya makagalaw. Tumingala sa kanya ang isang pulang dragon at kumatok gamit ang kuko. Ginamit ni Elder Chilong ang pagkakataong yun para dakpin siya. Ngumiti si Elder Chilong, hahaha, bata, masyado kang mayabang. Matalino ang tao sa dami at lakas ng kanilang martial arts. Pero mahina ang inyong katawan. Hindi ko alam kung anong sining ang ginamit mo para saktan sila, pero nakuha na kita. Pisilin lang kita at magiging paste ka. Ano ang humahawak sa akin? Panunukso ni Sword Child, nakataas ang kilay, kaunti lang ang makakapatay sa akin sa mundong ito, pero hindi kasama ang pisilin, hihihi. Nanginginig ang mata ng malaking dragon at nagalit si Chilong, may lakas ka pala, kaya hayaan mong maranasan mo kung paano mababasag ang lahat ng buto mo. Pinisilan ni Chilong ng husto. Halos hindi gumalaw ang kanyang kuko kahit pilitin niyang bumuo ng kamao. May humahadlang sa kanya. Anong nangyayari? Sinubukan ni Chilong gamit ang dalawang kuko, ngunit wala ring epekto. Pinaglaruan ni Sword Child ang kanyang baba ng may pagmamataas. Matanda, kung pipilitin mo pa, masisira ang mga daliri mo. Ang mga buto ko ang pinakamalakas. Gago ka, bata, huwag maging mayabang. Kahit gaano katibay ang tao, hindi nila maaabot ang antas ng dragon. Hindi matanggap ni Chilong at pinilit pang pisilin. Nakatitig na lang ang iba. Nagunat si Sword Child, walang sakit na naramdaman. Mas nagustuhan niyang mang-asar sa dragon na pinipilitan. Matapos ang ilang pagsubok, huminga si Chilong at pinakawalan ang hawak, alam niyang wala itong saysay. Nagningning ang mga mata ni Sword Child sa kasigasigan. Chilong, sumigaw si Bailong.
Tumagos ang itim na alon ng espada sa pulang kuko at bumuhos sa langit ng dugo. 4 na malalaking kuko ang rumagasa sa lupa. Sumigaw si Chilong na parang banshee. Lumipad si Swordchild at tumawa, sabi ko na sayo, matanda. Ngayon, nasira mo na ang mga daliri mo. Namangha ang lahat sa hindi kapani-paniwalang tanawin na yon, tumalon ang kanilang mga puso sa pagkagulat. Naramdaman ng mga dragon ang takot ng tumutok sa kanila ang malamig na mga mata ni Swordchild. Anong nilalang ito? Natapos ang matibay na kuko ni Elder Chilong na wala pang 4 na talents sa atake niya. Parang kwento lang, sinasabi ba ninyong mas matibay ang bata kaysa sa Dragon Saint? Hindi siya mapipisil? Hindi ba siya tao? Hindi nga, kaya wala na kayong silbi kahit subukan pa. Alam ito ng grupo ni Dan Qingshen. Kahit alam nila, nag-iwan pa rin ng gulat ang ipinakita ni Swordchild. Tila minana niya ang estilo ng kanyang ama, nilalaro ang kalaban gamit ang parehong taktika. Nahulog sa bitag ng kalaban ang mga Dragon Saints, naglaro sa ritmo ng bata sa halip na sa sarili nilang lakas. Si Swordchild ay isang emperor, ngunit ang katawan niya ay parang banal na espada. Maari sanang ginamit ng mga Dragon Saints ang kapangyarihan nila para lipulin ang kanyang kaluluwa at tapos na ang laban. Dito lumabas ang labis na kapalaluan sa kanilang draconic na katawan, iniisip na ito'y di matitinag, at nagdusa sila sa kabiguan. Patuloy na sumisigaw sa sakit at galit si Chilong, pinagmamasdan si Swordchild ng may kasakiman. Ang dalawang nakatatanda ay kasing galit, pinagmamasdan din siya para sa kahit na anong palatandaan ng kahinaan. Mga dragon, sabay-sabay, wasakin ang Luo clan. Walang habag sa lungsod, sigaw ni Chilong, nag-utos ng dugo. Sumigaw at sumugod ang iba. Walang katapusang dragon breaths ang ibinuga habang bumabagsak sa mga tao. Walang hintong makita. Tumalon ang grupo ni Dan Qingshen upang pigilan, mga tagapangalaga ng clan, lipulin ang kalaban bago sila humingi ng tulong. Nagpasimula ang digmaan sa pagitan ng Luo clan at ng mga dragon. Tapos na ang pagsubok at pagsasanay. Wala rito ang dangal, awa, o galang, tanging paghihiganti lamang, para sa nasirang kuko at mabibigat na sugat. Kayang labanan ng mga dragon ang 10 ng walang kahirap-hirap, habang mas marami ang tao ng Luo clan, 10 sa isa. Kayang labanan ng mga totoong eksperto tulad ni Dan Qingshen ang isang dragon mag-isa. Na nagpataas ng moral ng Luo clan. Sa digmaang ito, pantay ang dalawang panig, walang nagbibigay ng aninag. Nagseryosong tumingin ang 3 Dragon Saints mula sa itaas. Handang-handa sila para rito, ngunit hindi nila inasahan ang ganitong matinding paglaban, maliban na lang sa Sacred Mountains. Ang kinalabasan ng digmaan ay nakasalalay lamang sa pinakamalakas sa bawat panig, ang mga nakatatanda at ang kakaibang bata. Kapag natalo natin siya, maabyutan natin ang iba. Ganoon din sa bata. Kaya niyang patayin ang aming mga dragon na parang wala lang. Ang kapalaran ng 2 panig ay nakasalalay sa 4 na tao lamang. Hinampas ni Bailong at ng mga nakatatanda ang kanilang mga buntot at sabay na sumugod kay Swordchild. Akala ng isang manunood na wala na ang dangal ng mga dragon sa pagsalubong sa isang bata. Hindi ba kayo ang 3 nakatatanda sa itaas ng Dragon Clan? Pinagsasama-sama niyo ang isang mahina na bata? Wala silang pakialam, sapagkat itinuro sa kanila ng bata ang isang makasugat na leksyon. Sa halip na hintayin siyang patayin sila isa-isa, tatapusin nila siya kaagad. Bam! Nanguna si Heilong at umungol habang hinampes ang buntot kay Swordchild, nagpapalipad sa kanya. Naghintay si Bailong sa likuran upang hukayin siya at pinabagsak sa isa pang direksyon. Ang matinding shock ng hampas ay nagpang-inig sa katawan ni Swordchild, ngunit hindi siya naapektuhan, walang silbi ang mga pisikal na atake. Hindi pa rin naunawaan ng mga dragon. Sumugod si Chilong at pinukpok siya ng mas marahas kaysa dati. Muling pinapalipad, tinuturing si Swordchild na parang bola, pinapasa-pasa sa 3 dragon libu-libong beses. Kung tao lang siya, matagal nang napuksa, ngunit si Swordchild ay walang pakiramdam, pinapangalit sila. Pagkatapos ng 10,000 beses, napagod ang mga dragon at tumigil. Grabe, anong bata ito? Matagal na namin siyang sinasaktan pero hindi man lang nagigising. Tao ba siya? Humihingal si Chilong habang tumango ang 2 pa. Ngumiti si Swordchild, itinaas ang 2 daliri at hiniwa ang hangin. Naglabas ng tunog na humuhuni at parang bakal.
Sapat na ba, matatandang dragon? Ngayon, ako naman. Sumugod si Sword Child kay Chilong, kinuha ko ang 4 na talents dati, ngayon makukuha ko ang buong kuko, hahaha. Naranasan ni Chilong ang sakit, umalibang at amos gamit ang buntot. Pinutol ng itim na alo ng espada mula sa daliri ni Sword Child ang ilang kaliskis kasama ang dugo. Hindi masama, hindi ko inasahan na magiging ganito kamaalwan ang pag-iwas sa ganoong malaking katawan. Panunukso ni Sword Child, hiniwas sa lugar kung saan amos si Chilong, sayang, hindi madaling iwasan ang espada ko. Whoosh! Tumagos ang isang alo ng espada mula sa kanyang daliri, diretso sa malaking dragon. Nanginginig si Chilong sa takot. Kahit hindi direktang atake ni Sword Child, hindi pa rin niya ito kayang harapin. Maaaring maputol siya sa gitna. Sa kritikal na sandali, hindi makaiwas at delikado ring depensahan. Huminga ng malalim si Chilong at nagbuga ng pulang liwanag. Draconic Wave. Bam! Nagbanggaan ang dalawang atake at sa isang malakas na tunog, yumanig ang paligid. Napanginig si Chilong at nagmukhang seryoso, habang napaalis si Sword Child ng 10 talampakan, bahagyang namula ang mukha. Naging masigla si Bailong, sumigaw, tingnan nyo, napapalayas ang bata at tila may kirot. Paano? Libo-libo na kaming hampas sa kanya at hindi man lang nadudugok na paikit si Heilong. Sabi ni Bailong, naiintindihan ko na. Ang reaksyon niya ay dahil ginamit niya ang ating kapangyarihan. Hindi ang kanyang katawan ang nag-react, kundi ang kanyang kaluluwa. Ang katawan niya ay matibay, lampas sa atin, pero ang kaluluwa niya ay emperor lang, hindi halimaw. Kung gagamitin ng soul attacks, mamamatay siya. Tama, nasanay na tayong labanan ang tao sa katawan, nakalimutan na natin ang kaluluwa. Ngayon na natagpuan ang ganitong kakilakilabot na kalaban, kailangan nating matutunan at gamitin ang soul attacks, hahaha, pang-aasar ni Heilong. Nagniningning din si Chilong at ngumiti. Nakyulay si Sword Child, bumaba ang puso habang dahan-daang umatras. Putya, natuklasan nila ako. Kahit 100 dragon, hindi nila mababasag ang katawan ko, pero ang kaluluwa ko. Tumingin si Sword Child sa paligid, naghahanap kay Dan Shen o sa iba para samahan at ipagtanggol ang kanyang kaluluwa. Natuklasan ng 3 dragon ang kanyang kahinaan at sabay na nagpakawala ng 3 pulang, itim at puting liwanag patungo sa kanya. Draconic Wave. Umilo ang mata ni Sword Child at nakaiwas ng 1 at 2 beses. Ngunit natagpuan ang sarili sa harap ng huli, pinipigilan ang kanyang pag-atres at pinilit siyang humarap. Ibinayaw niya ang mga daliri bago ang pulang liwanag, pinigilan ito, ngunit ginulo nito ang kanyang kaluluwa at ritmo. Nagsanib ang 3 liwanag at muling lumitaw. Huminga si Sword Child, walang pagkakataon na umiwas. Kung haharingan niya ang pinagsamang atake, mabibigat ang pinsala sa kanya. Nasa alanganin siya, isang bagay na kinagigiliwan ng 3 dambuhalang dragon. Tapos na ang freak, hi. Sabay na bumuo ang 5 makukulay na dragon ng isang itim na salamin sa harap ni Sword Child. Tatay. Nagdiwang si Sword Child habang nanlumo ang mga dragon. Tatay, ibig bang sabihin, narito na ang tunay na halimaw? Boom! Ang pinagsamang atake ng mga dragon ay tumama sa salamin, na ginawang nanginginig ang ibabaw nito. Nagkaroon ng mga itim na vortex sa salamin, hinihigop ang kapangyarihan papunta sa mga kailaliman nito. Hindi pwede. Namamangha ang 3 pares ng dambuhalang mata ng dragon sa kakaibang salamin. Domain Soul Imperial Mark, kayang nguyain ang anuman. Pero inilabas namin ang aming Draconic Waves, hindi lang basta Imperial Mark ang kayang sumipsip nito. Paano nabuo ang Domain Soul na ito ng ganito katibay at kayang tanggapin ang atake? Sumigaw si Heilong, nakatitig sa itim na salamin na may takot. Ang ama ng bata ay halimaw rin, labag sa lahat ng low-ika. Whoosh! Nagugulong tunog ang salamin habang lumilitaw ang mga itim na kuko ng dragon mula sa vortex, direktang tumutungo sa mga dragon sa kalangitan. Crack! Hindi pa rin makaalpas ang mga dragon, at saka lamang nagulat ng may 5 itim na kuko na nakakabit sa kanila. Matitibay ang mga kuko, hindi kayang basagin ng mga dragon emperors. Anong klaseng bagay ito? AGH. Hinihila ng itim na kuko ng dragon ang isang dragon papunta sa salamin. Sumigaw ito bago tuluyang nawala, kasunod ang marami pang iba. Isang sandali, puno ang langit ng sigaw ng dragon,
At sa sumunod na sandali, nakamamangha ang katahimikan, habang ang araw ay sumisilip sa natitirang 3 Dragon Saints. Namangha si Dan Cheng-shen at ang kanyang grupo. Anong klaseng Imperial Mark ang ginawa ni Zuo Fan? Paano ito kayang ganito? Halos kaya naming labanan ng isa, pero nilipol niya silang lahat na parang wala lang. Ito ang kapangyarihan ng haligi ng Luo Clan. Flap! Nagulat ang mga tao at dragon sa biglaang tunog. Nakita nilang may mga itim na kukurin ang mga dragon, hindi makaalpas. Naranasan nila mismo ang takot na dinanas ng kanilang kapwa dragon. Mas malakas ang mga kuko kaysa sa kanila. Ngunit hindi pa rin nila maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong mapanganib na Imperial Mark ang isang tao. Wala silang oras para mag-isip, nakulong sa panganib. Kahit na saints sila, kayang patayin ng mga tao ang mga dragon. Lalo na ngayon na narito na ang tunay na halimaw. Nagpalitan ng tingin ang 3 dragon at ginamit ang buong lakas upang lumipad. Flap! Ang mga itim na kuko ng dragon na pumihil sa mga Dragon Emperors ay wala ng laban sa saints, at nasira. Sa kabila nito, pinili nilang umatras gamit ang buntot kaysa ipagpatuloy ang laban. Pangit! Sobrang sablay natin. Hintayin nyo lang na makabalik kami kasama ang totoong hukbo, ididiretso namin kayo at ililigtas ang aming mga tao. Umalis na agad, ako ang hihinto sa kanila. Panunukso ni Sword Child. Sword Child, hintayin mo. Ako ang gagawa nito. May sumigaw sa kanya. Whoosh! Biglang lumitaw si Zuo Fan sa langit, at ang Heaven Devouring Wraith Mirror ay pumasok sa kanyang katawan. Tumingin sa mga papalalayas na dragon, ngumiti siya ng may pang-aasar. Naglaho siya at biglang lumitaw sa harap ng 3. Ang bilis naman. Nang inig ang mga dragon sa pagkabigla, anong kakayahan ng yun para makasunod sa bilis ng isang Dragon Saint? Ganito ba siya kakilabot? Hindi siya basta-basta matatalo, pero hindi kami basta-basta sesuko dahil lang pinigilan mo kami. Humph, kahit ang human saints ay nahihirapan sa amin. Nagpalitan ng tingin ng 3 demonyo at hinampes ang kanilang mga buntot habang sumugod. Ang pakikipaglaban sa isang hindi kilalang tulad ni Zuo Fan ay maaaring humantong sa lubos na pagkawasak, ngunit ang biglaang pagsugod ay hindi rin basta mapipigilan ng tao. Dahil sa biglaang pagpapakita ng kapangyarihan, nagkaroon ng mga itim na bitak sa langit mula sa 3 alon ng liwanag. Habang ang paligid ay winasak ng malakas na bagyo. Ngunit hindi lang basta sino ang kanilang nakaharap, kundi si Zuo Fan na minana ang 4 na Sovereign Paths. Itinaas ang braso ng Kilin, nakatayo si Zuo Fan ng kalmado, naglalabas ng kakaibang aura habang walang epekto sa kanya ang malakas na bagyo. Kilin Tyrant Fist. Hinarap niya ang makapangyarihang atake gamit lamang ang kamao. Pumikit ito ng pulang liwanag sandali, saka sumabog na parang bulkan. Boom! Yumanig ang paligid sa malakas na pagsabog, at pinalitan ang langit ng dambuhalang itim na butas. Naramdaman ng mga dragon ang matinding kirot sa kanilang mga ulo, damaloy ang dugo sa kanilang mga mukha. Umikot ang kanilang malalaking katawan ng 10 beses bago sila makabalik sa posisyon at titigan si Zuo Fan na nakangisi ng may takot. Paano ito posible? Isa lang siyang Peak Emperor at napigilan kami sa isang kamao. Paano? Naalala nila si Sword Child. Ang lalaki ang ama ng freak na ito. Kung ganoon, mas malala pa siya. Ang katawan ng anak ay halimaw, ganoon din ang ama. Napalalo ang mga dragon, lumamig ang dugo sa kanilang katawan. Pangit na ito. Baka hindi na tayo makaligtas. Namamangha ang mga nanunood. Isang kamao lang, pinigilan ang 3 dragon. Mas halimaw pa si Steward Zuo ngayon. Diyos ko, bakit napalayo pa tayo sa kanya? Nagngit-ngit si Bailey Jingtian. Ngumiti si Bailey Yulei at umiling. Iniwan ni Bali Yuyu si Bailey Jingtian sa kanyang pangangalaga. Ngayon, wala nang silbi. Sa tuwing sila'y makakapasok, si Zuo Fan ang laging nasa itaas. Lumala ang agwat sa kanila. Ngayon, hindi na natin siya matatagpuan. Yuyu, pwede ka nang magpahinga, ha. Hindi pinatay ni Zuo Fan ang mga dragon, pumikit siya at nagsabi, mga kaibigang dragon, matagal na tayong hindi nagkita. Alam mo kaming darating? Ang balita ay mabilis kumalat sa Gambling Town. Alam naming darating kayo kapag may hawak na dragon scale sacred weapon ng tao. Ibig mong sabihin, bitag ito mula simula? Namangha si Bailong. Ano ka? Ano ang gusto mo? Ano ang balak ng mga tao? Gusto mo ba muling labanan tayo ng Sacred Mountains?
Ngumiti si Zuo Fan ng bahagya, mga nakatatanda, wala kaming kinalaman sa Sacred Mountains. Gusto ko lang kayong anyayahan sa loob ng ilang araw at makipag-usap. Ano man ang sasabihin mo, pwede mo itong gawin sa aming Dragonlands. Sigaw ni Bailong ng may kaba. Huminga si Zuo Fan, alam kong hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Pasensya na sa abala, mga nakatatanda. Shadowbind. Biglang lumitaw si Zuo Fan sa tabi nila, at tatlong anino ang lumabas mula sa kanya, bumalat sa tatlo, umipigil sa kanilang pagkilos. Muling lumitaw ang itim na salamin, at pinalapit ni Zuo Fan ang tatlong dragon rito bago siya naglaho. Huminga si Dan Cheng-shen, bata, alam ko agad mula nang makita-kita na isa kang dragon sa gitna ng mga tao. Malayo na ang narating mo, na ikinagugulat kami ng mga matanda sa iyong progreso. Kahit ang Invincible Sword ay hindi kami nagparamdam ng ganito kalayo sa inyo. Tumango ang iba, halatang naiinggit. Matandang Dan, napakabait mo. Swerte ko lang nagabayan ninyo ako. Ngumiti si Zuo Fan. Pinapalakas ang kanilang mahinang loob, Elder Li, may natuklasan ka ba sa mga tanong ko? Yumuko si Li Jingtian, Steward Zuo, patawad. Napakahirap nito, wala na talagang bakas sa lugar. Wala na. Opo, sabi nila, bumagsak ang langit 100 taon na ang nakalipas at walang nakaligtas sa biglaang pagkawasak. May pag-aalinlangan si Li Jingtian sa kanyang ulat. Ang kakaiba, kahit sa anumang kalamidad, dapat may ilan pa ring nakaligtas. Kahit mamatay sa huli, dapat may naiwan na bakas o palatandaan. Ngunit wala talagang anuman. Ang tanging patunay na may nanirahan doon ay ang mga mangangalakal na dumaraan, tumatakas sa biglaang pagbabago sa kalangitan. Nakapikit si Zuo Fan, talagang malinis ang pagkakagawa. Steward Zuo, ipagpapatuloy ko pa ba? Huwag. Sa palagay ko, wala nang mahahanap pa. Huminga si Zuo Fan, anong mga lungsod ang binabantayan ni Nayelin, Batang Sanzi at Kiaor? Tawagin sila at magpadala na lang ng iba. Opo, yumuko si Li Jingtian at umalis. Pinalapitan ni Zuo Fan ang iba upang maghiwa-hiwalay habang siya'y bumalik sa kanyang silid. Ngayon ay isang emperor na siya, ngunit kailangan pa ring pag-isipan ang 4 na sovereign paths. Pinilit siya ng malalakas na dragon na umabante ng maaga. Isang buwan ang lumipas, sumigaw si Li Jingtian mula sa labas ng pintuan, Steward Zuo, narito si Nayelin, Batang Master Sun at Batang Miss Kiaor sa bulwagan. Darating ako. Nagningning ang mga mata ni Zuo Fan habang binubuksan niya ang mga ito. Pumasok siya sa bulwagan at sinalubong siya ng tatlo. Ama, Elder Brother, walang kailangan ng seremonya, maupo lang kayo. Ngumiti si Zuo Fan, kumusta? Madali ba ang pamamahala sa lungsod? Ngumisi ang tatlo, at si Yelin ang unang nagsalita, Elder Brother, wala nang mas nakakaboring para sa amin kaysa maging Lord ng lungsod. Mas mabuti pa sigurong kami maging Lord sa Mortal Domain kaysa sumama sa Sacred Domain. Habang nagtatrabaho ka sa likod namin. Anong problema? Tanong ni Zuo Fan. Pinagtawanan siya ni Batang Sanzi, Ama, matagal na kaming wala. At pagbalik namin, nalaman namin na ang mga matanda ay umusad na. Sabi nila ikaw ang dahilan. Hindi mo ba pwedeng hayaan kaming makaranas din? Lahat sila ay emperors na, kapantay na ng lakas namin. Ngayon, nahuli kami. Sino ba ang may kasalanan? Oo nga, hindi patas na hindi kami maisali sa ganitong malaking pangyayari. Buntong hininga ni Yelin. Huminga si Zuo Fan, maging kalmado. Aksidente lang yon. Nakuha ko ang 4 na sovereign legacies at kailangan kong magtago. Paano ko malalaman na ang sovereign paths ay magbibigay liwanag sa langit at tutulong sa buong Luoklan na umusad? Hindi ninyo pwedeng asahan yon. Batang Sanzi, kayo ay sacred beasts din, kaya hindi epektibo ang insight. Ang pinakamahalaga ay ang inyong dugo, kaya huwag ninyo akong pag-alitan. Iniisip lang namin, hindi patas kay Yelin. Sabi ni Batang Sanzi, habang si Kiaor ay nakasimangot. Tumango si Yelin, Elder Brother, kailangan mo akong ayusin. Gusto kong maranasan rin ang Grand Dao Lights. Hindi ko kaya, hindi ko kontrolado ang mga paths. Ngumiti si Zuo Fan, sabay tawa kay Yelin, ngunit pwede kong ayusin sa ibang paraan para makahabol kayo sa kanila agad. Shortcut sa cultivation. Ano yun? Bumangon ang tatlo, ngumiti si Zuo Fan at habang umaagos ang itim na enerhiya, nag-iwan ito ng 200 katao na nakayuko sa lupa. Tumingin ang tatlo ng kakaiba.
Ngumiti si Zuo Fan, mga kaibigang dragon, makipag-usap tayo. Paano ko kayo tatawagin? Dragon. Namangha ang tatlo. Katatapos lang nilang bumalik, hindi nila alam ang laban noong nakaraang buwan, kung paano dumating ang mga dragon at nahuli ni Zuo Fan. Tumingin sa mga nakayukong dragon. Naramdaman nila ang kuryosidad at pagkakaibigan. Sila'y mga anak ng dragon ancestor sa Asensya. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo sa amin? Galit na tanong ni Bailong kay Zuo Fan, binalaan kita, gumawa ka ng anuman sa amin at makukuha mo ang aming galit. Kahit ikaw, hindi mo kayang labanan ang walang katapusang eksperto ng Dragonlands. Ngumiti si Zuo Fan, yumuko, Senyor, wala kaming masamang hangarin sa mga dragon. Sa kabaligtaran, magkapareho tayo ng panig. Magkapareho, napanganga sila sa pagdududa. Kami dragon, kayo'y tao. Paano ito magkapareho? Itigil niyo ang laro. Itinuro ni Zuo Fan, Yelin, ikwento mo ang tungkol sa iyong master. Dragon Seniors, ang aking master ay isa sa 5 dakilang sinaunang sacred beasts, ang decimating dragon ancestor. Yumuko si Yelin nang may paggalang. Namangha ang mga dragon, paano ito pwede? Ang aming ancestor ay bumagsak na noong sinaunang panahon. Yelin, ipakita mo sa kanila. Humataw si Zuo Fan. Itinaas ni Yelin ang isang daliri at sumiklab ang gintong apoy mula rito. Naramdaman ng mga nakatatanda ang pamilyar na enerhiya at sigaw, oo, ito ang decimating golden flame ng dragon ancestor. Galing ito sa Dragonlands namin. Paano mo, Senyor, ninakaw din ba nila ito? Dagdag ng sugatang lalaki. Nagatubili ang mga nakatatanda. Proud na sinabi ni Yelin, sabi ng master ko, ang kapangyarihan ng sacred beasts ay kayang wasakin ang mundo. Maaaring ipamana lang ito, baka mamatay kung susubukan. Ninakaw, alam ko na hawak ng Dragonlands ang decimating golden flame. Ngunit may sinanay ba sa inyo nito? Well, huminga si Bailong, oo, sinanay ni Elder yun sa apoy ng ancestor, ngunit makalipas ang 2 taon, nilamon siya ng apoy. Walang makaligtas maliban kung ang ancestor mismo ang magpapatuloy, kahit sa dragon. Kung ganon, tunay nga siyang tagapagmana ng dragon ancestor. Lahat sila'y naguluhan. Itinuro ni Zuo Fan sina Batang Sanzi at Kiaor, sila rin ay mga tagapagmana ni Kiaor at Thunder Phoenix, tunay na sacred beasts at hindi tao. Tinuruan sila ng dragon ancestor. Tumingin si Zuo Fan sa kanila, at naglabas ng kanilang aura ang dalawa. Isang mabagsik na pulang aura ang bumalat sa lungsod, habang kumikidlat ang lila sa kalangitan. Lalo silang namangha, ramdam nila ang kapangyarihan na pumipilit sa kanila na sumuko. Pinahina nito ang kanilang mga galaw at pinalaban ang kanilang pagtutol. Sacred beasts. Labis na natuwa ang mga nakatatanda, yumuko kasama ng ibang dragon, sinasabi nilang nakipaglaban ang 5 dakilang sacred beasts sa 10 sovereigns. Hindi ko akalain na may mga tagapagmana pa. Malapit na ang panahon ng pag-akyat ng ating sacred beasts, ha. Nagdiwang ang iba, matagal nang pinapagal ang mga dragon ng 7 sacred mountains. Kapag lumaki na ang 2 sacred beasts, babangon nila ito. Ngumisi si Zuo Fan, Dragon Seniors, masyado pang maagang magdiwang. Ano ang problema? May sacred beasts na tayo, at malapit na ang panahon ng spiritual beasts. Opo, may sacred beasts kayo, ngunit may sovereigns ang tao. Sovereigns? Tanong ni Bailong, hindi ba sila patay na lahat? Nag-ikot ang mata ni Zuo Fan at ngumiti ng may pang-aasar. Sino ang nagsabi niyon? Pwedeng nagtago lang sila. Bukod pa sa 2 batang sacred beasts na ito, ang 3 pang iba ay nakulong pa. Walang saysay na atakihin ang sangkatauhan. Mapapansin lang kayo ng mga sovereigns at masisira ang inyong mga plano. Namutla ang mga dragon sa kanilang pwesto, at nanginginig si Bailong, ano ba? Buhay pa pala ang mga sovereigns? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang tao. Hindi ko masasabing lahat ng 10 ay nandito, pero sapat pa rin sila, tumawa si Zuo Fan. Kumuyot ang mga mukha nila habang huminga si Bailong, sino ba ang kumalat ng balita na bumagsak na ang 10 sovereigns at ang mga sacred beasts? Buhay pa sila, dito at ngayon. Sinasabi mo rin na ang 3 sacred beasts ay nakulong? Ang ating ancestor. Opo, nakulong siya sa tinatawag na mortal domain. Mabigat ang tono ni Zuo Fan, makikita ninyo, mayroon tayong dragon souls. Para mabuo yun, kailangan ng dragon power.
Walang paraan para nakawin ito ng tao habang pinoprotektahan ninyo ng husto. Dahil nandyan ang Dragon Ancestor sa Mortal Domain, tanging sa pamamagitan ng pagtitipo ng Earth Dragon Souls para kunin ang Dragon Power ang magagawa. Dahil siya ang inyong primogenitor, hindi dapat mahirap kumuha ng Dragon Power. Tumango ang iba. Kaya pala, nanggaling kayo sa Mortal Domain? Ayos ba ang Dragon Ancestor? Paano natin siya iligtas? Mga tao, ligtas siya. Pinatahimik ni Zhuo Fan, hindi pa siya pwedeng lumabas at kami ang ipinadala sa Sacred Domain. Ngunit, hindi niya kayang sirain ang hadlang ng Mortal Domain, pero madali naman sirain ang kanyang kulungan. Hindi niya gagawin dahil sa isang tao. Sino? Ang tagalikha ng Mortal Domain, ang Heavenly Sovereign. Nagningning ang mga mata ni Zhuo Fan. Sumigaw si Bai Long, ang pinakamataas na Sovereign. Siya ang gumawa ng Mortal Domain. Nilayong bilang-bilang kulungan para sa mga sacred beasts. Wala namang ginawa ang Heavenly Sovereign sa kanila sa loob ng maraming taon, kaya hindi alam ang kanyang kalagayan. Kaya ipinadala tayo ni Dragon Ancestor upang mag-scout. Kapag humina ang Heavenly Sovereign, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Nakapaghanda rin tayo sa Sacred Domain para tulungan silang makaalis sa Mortal Domain. Kaya kayo ang sugo ni Dragon Ancestor. Para tulungan sila. Excited na sigaw ni Bai Long. Tumango si Zhuo Fan. Oo, yan ang layunin niya. Maghintay o kumilos ng tama. Kaya sinasabi kong magkapareho tayo ng panig. Umaasa si Dragon Ancestor sa atin sa Mortal Domain, at umaasa sa inyo sa Sacred Domain. Tutulungan niyo ba kami? Siyempre, para kay Dragon Ancestor, handa kaming ibuhos ang lahat. Sigaw ni Bai Long kasunod ng pagtayo ng iba. Ito ang pinakamalaking karangalan ng kanilang buhay, ialay ang sarili para kay Dragon Ancestor. Huminga si Yelin. Mukhang tao sila, pero simple lang sa puso. Walang problema kay Dragon Ancestor kung dumating siya sa Sacred Domain, pero niligaw sila ng kapatid ko. Sa huli, kinakatawan niya ang tao, ayaw niyang muling mangibabaw ang Sacred Beasts. Kung ang Heavenly Sovereign ang kanilang karaniwang kaaway, babalik sila. Nasa salita ng Dragon Ancestor ang lahat, kung pwedeng pagkatiwalaan. Nag-alok ng kamay si Zhuo Fan, pagsasanib puwersa tayo. Para kay Dragon Ancestor, pamilya na tayo. Pinagkawayan ni Bai Long ang kamay ni Zhuo Fan, gagawin namin ang lahat para sa plano mo sa pagliligtas kay Dragon Ancestor. Ano ang maituturing naming tawag sa'yo? Steward ng Luo Clan, Zhuo Fan. Elder ng Dragon Clan, Bai Long. Ngumiti si Bai Long at tinapak ang dibdib, kahanga-hanga ang katawan mo para sa isang tao. Paano mo ito naihanda? Sa biyaya ni Dragon Ancestor, binigyan niya ako ng kaliskis at muling binuo ang aking katawan sa Golden Flames. Hindi ka taka-taka, hahaha. Naniniwala si Bai Long. Sa pagdating ni Dragon Ancestor, may dahilan para magdiwang. Pagkatapos ng biruan, itinuro ni Zhuo Fan ang kanyang mga tao, ang imbestigasyon namin ay pigilan ng Heavenly Sovereign, ngunit kailangan muna ng lakas. Hinihiling ko kay Elder Bai na dalhin ang tatlong ito sa Dragon Lands at turuan sila. Magiging kinatawan ng ating pakikipagtulungan at makakalikom ng mas maraming tao. Dalawa sa kanila ay Sacred Beasts at disipulo ni Dragon Ancestor. Malaki ang impluensya nila sa mga Sacred Beasts. Kilin ang namumuno sa mga hayop, Thunder Phoenix at Kunpang sa hilaga at Timog na Ibon, Siaw sa dagat. Lahat ng spiritual beasts ay mula sa kanila, at minsan silang malakas sa Sacred Domain. Huminga si Bai Long, simula nang bumagsak ang 5 Sacred Beasts, kami lang ang natira na nakikipaglaban sa tao, nagkakawatak-watak ang ibon at hayop. Iba na ngayon, kapag tumawag ang dalawa, pag-atake sa 7 Sacred Mountains ay magiging walang kahirap-hirap, hahaha. Tumango si Zhuo Fan. Magaling, pero dahan-dahan tayo at huwag masundan. Mahalaga ang Dragonland sa Sacred Domain at maraming mata ang nakatingin. Kaya hindi kami dumating agad, para mapanatiling ligtas ang lahat. Ang sacred weapon mula sa Dragon Skill ay gawa ni Senior Kunpang. Siguro mula sa namatay na dragon. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi kami maliit ang isip sa ganitong bagay. Lahat ito ay para kay Dragon Ancestor. Pwede nating papasan ang paglago ng mga sacred beasts sa pamamagitan ng Dragonizing Pool at Fountain of Youth. Bai Long ipinaliwanag ang kahalagahan ng Dragonizing Pool at Fountain of Youth,
kasama ang mga epekto sa pagpapalakas at pagpapabilis ng paglago ng sacred beasts. Tumango si Zuo Fan, magaling. Makukuha ninyo ang biyaya ng dragon para punan ang inyong kahinaan. Sumang-ayon ang tatlo ng may sigla. Elder Bai, paano ang Fountain of Youth? Tanong ng isa. Itinabi ito ng Child Sovereign. Ang sinumang maligo dito ay mananatiling bata at malakas magpakailanman. Pinapalakas nito ang puso at nag-aalis ng alalahanin. Pinapabuti ang pag-unawa sa Sovereign Path. Sa pamamagitan nito, mas mabilis aabutin ng mga batang sacred beasts ang kanilang rurok. Tumawa si Zuo Fan, hindi lang sila, pati tayo rin. Pero ibabahagi ba ito ng dragon sa atin? Ha ha ha, Steward Zuo, biro mo lang. Matagal na itong wala sa aming kamay. Wala nang maibabahagi. Wow, 500,000 taon na ang nakalipas, ninakaw ito ng 7 sacred mountains. Huminga si Bailong, ngayon ay nakatago sa 7 sacred mountains. At tanging pinakamahalagang tao lamang ang makakapasok. Pero sa dalawa nating batang masters, pwede tayong magtipo ng hukbo para sakupin at bawiin ang Fountain of Youth. Tumugon si Zuo Fan na may sigla sa labanan, kahit nasaan ang Heavenly Sovereign, unahin muna natin ang 7 sacred mountains. Maghanda kayo, ako'y gagawa ng paraan sa aking panig. Eksakto ang iniisip ko, Steward Zuo, ha ha ha. Tumawa at yumuko ang mga nakatatanda. Makakamit na nila ang paghihiganti sa 7 sacred mountains pagkatapos ng matagal na pang-aalipusta. Hindi nila kayang talunin ang lahat ng 7 bundok, pero sa tulong ng mga sacred beasts, wala itong pagkakataong tumayo. Nag-usap pa si Zuo Fan bago paalisan sila, kasama si Yelin. Ang sugat ni Qilong ay bahagyang problema. Pero gamit ang Shadow Sovereign's Path at Reflection, iniwan niya silang walang masabi. Tunay ngang sugo ni Dragon Ancestor si Zuo Fan. Huminga si Zuo Fan nang maluwag nang sila'y umalis, nagkaroon na siya ng suporta sa Sacred Domain. Kaya niyang harapin ang 8 Emperors nang walang hadlang. Kahit ang 7 Sacred Mountains. Demonic Emperor, may naghahanap sa inyo Steward Zuo. Ano ang sinabi mo? Sa malawak at mariingal na bulwagan ng Devil Mountain, may lalaking nakasuot ng itim ang nakaluhod sa harap ng namangha na si Zhao Chen. Pagkatanggap ng 3 ulit ng balita, tumugon siya, hindi pwede. Hindi ba siya namatay sa Nether Sea? Paano, ipakita mo na siya? Opo, lumakad si Zuo Fan na may malapad ng ngiti at yumuko. Demonic Emperor, kumusta po kayo? Steward Zuo, buhay ka pa pala. Tumawa si Zhao Chen at tapik sa balikat. Magaling, bumalik na sa akin ang aking aid. Hindi mo alam kung gaano ako nasakta nang makita kitang durog. Mahirap ang gabi, sariwa pa rin ang alaala. Ngunit sa loob, nanlait si Zuo Fan, nagpakita lamang ng ngiti, iginagalang niyo ako, sir. Go on, ikwento mo, paano ka nakalabas? Nagduda si Zhao Chen. Nagbigay ng palusot si Zuo Fan, ang Nether Sovereign ay isang makapangyarihang nilalang mula pa noon, pero hindi niya sinasayang ang oras sa mga walang kwenta. Lahat iyon ay pagsubok lamang. Hanggat hindi tayo natatakot sa kamatayan, palalayain niya tayo. Biyaya sa kapinsalaan. Huminga si Zhao Chen, sabay kibit-balikat, bakit ang iyong cultivation ay nasa 3rd layer ng Qi condensation, Steward Zuo? Mahirap na ang bone tempering lang, at ngayon ay bumaba pa. Ang pagbagsak ni Zuo Fan sa cultivation ay isang kasiyahan sa kanya, dahil sa pag-unawa sa sovereign paths at sa kanyang pinalawak na kaisipan. Huminga si Zuo Fan, napalad akong makalusot sa Nether Sovereign's trial sa isang swerte. Ngunit dahil sobrang hinuko, kinain ng Nether energy ang aking cultivation. Tiyak napakahirap nito, Steward Zuo. Huminga si Zhao Chen, ngunit dahil pinayagan ka ng Nether Sovereign, humanga siya sa talento mo. Wala bang paraan para maibalik ito? Nahuli ni Zuo Fan ang ibig sabihin nito, sinusuri kung may makukuha rin siya mula sa Nether Sea. Sa wakas, nakuha na niya kung ano ang gusto niya, pinapalakas siya. Sir, matalino kayong nakakita na ang Nether Sovereign ay nagbigay sa akin ng cultivation method sa huli. Ano ito? Ipinakita ni Zuo Fan ang isang jade slip, nagbigay ang Nether script ng kritikal na tulong nang bumagsak ang aking cultivation. Sinasabi nito na mapapabilis ang cultivation at maibabalik ang orihinal na level sa loob ng 3 buwan. Kung magpapatuloy, mas mabilis pa. Sa loob ng 10 taon, tiyak magagawa ko ang malaking bagay. Napakamahiwaga.
Kinuha ni Zhao Chen ang Jade Slip, hindi iniintindi na ito ang lifeline ng iba. Isa siyang magnanakaw sa ugali. Alam ni Zuo Fan ang lahat nito at ginamit bilang pain. Gawin mong iyo ang cultivation efforts ng iba. Absorb ito sa sarili. Napanganga si Zhao Chen, kamangha-mangha ang Sovereign's cultivation method. Kaya rin pala nito? Opo, paano pa makakamit ang instant result? Hahaha. Sabi ni Zuo Fan, nakakahiya lang, mababa ang cultivation ko at kaya ko lang i-absorb ang isang chi condensation cultivator sa isang araw. Hindi pwedeng malaman ng iba, baka magalit. Sir, mag-ingat po kayo. Labis ang tuwa ni Zhao Chen, oo, mag-ingat talaga, hahaha. Bakit mo ipapakita sa akin ang napakapiligrosong bagay na ito? Hindi ka ba natatakot na agawin ko at patayin ka? Steward Zuo, hindi mo pwedeng gawin yun. Tinitigan ni Zuo Fan siya ng mabuti. Sa kabila ng pagnanais na makuha ang bagong cultivation method, hindi niya ito gagawin sa isip ng tao. Tumango si Zuo Fan, tama po, sir. Ang cultivation art ay mapanganib hindi lang sa iba kundi pati sa sarili. Kaya gusto kong ibahagi. Hindi ko kailangan ng marami ngayon, pero habang lumalakas, tataas ang pangangailangan. Hindi ko pwedeng ipakita ang lakas ko kaagad, kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Naiintindihan. Kumikinang ang mga mata ni Zhao Chen sa Jade Slip. Alam niya kung anong resources ang kailangan ni Zuo Fan at ang cultivation method ay magdudulot ng inggit. Walang gustong magbigay ng kahit ano mula sa Sovereign's domain. Habang tinutunto ng Jade Slip, nagbulong si Zhao Chen. Tama ka, Steward Zuo. Para magamit ang art na ito nang hindi napapansin, kailangan ng proteksyon ko. Pero ngayon na hawak ko na, bakit ko pa tutulungan? Mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Nagpasabog ng kapangyarihan si Zhao Chen, puno ng gana at handang patahimikin si Zuo Fan. Ngunit si Zuo Fan ay tila walang pakialam, Demonic Emperor sir, hindi ko ipapayo yon. Bakit hindi? Sir, mas marami kayong kailangan kaysa sa akin. Ilan ang kaya ninyong kunin mag-isa? Kailangan nyo pa ng tulong, at iyon ay nangangahulugang may makakaalam. Pwede bang garantiyahan nyo na hindi kayo ipagkakanulo? Namutla si Zhao Chen at nawala ang kanyang galit. Ngumiti si Zuo Fan, kung pagkakatiwalaan nyo ako, tutulungan ko kayo at magiging katuwang sa training. Pareho tayong maaapektuhan kung lalantad ito. Bakit papatayin ang tapat na katulong at manganganib sa iba? Steward Zuo, nanginginig ang mata ni Zhao Chen, huminga, wala akong dahilan na saktan ka. Guard, opo, sir. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim, yumuko, Demonic Emperor sir, ano po ang inyong utos? Lahat, ang aking domain at Devil Mountain, ay ipagkatiwala kay Steward Zuo. Ang kanyang salita ang aking utos. Ipabatid sa lahat. Namutla ang lalaki. Para bang ginagawa mo na siyang Demonic Emperor? Kulang na lang ang titulo. Paano kung mag-takeover siya? Tumugon si Zhao Chen, ako'y magtatalaga ng seclusion. Hayaan si Steward Zuo ang humawak ng lahat. Tumakbo ang lalaki para ipatupad ang utos. Tumalikod si Zhao Chen kay Zuo Fan, Steward Zuo, lahat ng resources ko ay sa iyo. Ang domain ko ay nasa iyong kamay. Pareho tayo sa sitwasyong ito. Ingatan, at huwag masyadong maipakita kaagad. Sir, ako rin ay magtatrain. Hindi ko hahayaan masayang ang 30 taon ng pag-aabala, hahaha, tumawa si Zuo Fan. Ngumiti si Zhao Chen ng may halong masama, Steward Zuo, walang makakapigil sa iyo. Nakakakilabot ka na sa tapang at galing, ngunit kapag nagkaroon ka ng lakas, baka ako pa ang matakot sa iyo. Napakabait po, sir. Yumuko si Zuo Fan. Tumawa si Zhao Chen at iniwan siya. Matalino si Zuo Fan sa paggamit ng kahinaan ng iba. Ngunit kapag lumakas ako, hindi ko na kailangang matakot sa kahit anong saint at maaalis ko ang panganib. Pero kailangan ko pa ang kanyang kakayahan sa ngayon. Excited sa cultivation, tinawag ni Zhao Chen ang ilang tao sa Devil Mountain papasok sa kanyang silid, ngunit agad silang sumigaw sa matinding kirot habang namamatay. Ngumisi si Zuo Fan mula sa labas, iniiwan ang sarili niyang mga gawain. Paglabas niya ng bulwagan, buong Devil Mountain ay lumuhad ng may lubos na paggalang, pagbati, Steward Zuo, walang katapusang kayamanan at buhay na walang hanggan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalaman ng lahat sa Devil Mountain na si Zuo Fan ay naging kinatawan ng Demonic Emperor.
Itinaas mula sa pinuno ng 12 demon guards patungo sa Crown Prince. Lahat ay sumunod sa pagbabagong ito, nagbuhos ng mga papuri. Ngumiti si Zuo Fan. Isang saglit lang para mawala ang lahat, pero ginugol ko ang isang siglo para mabawi ang lahat, ha ha ha. Yumuko si Zuo Fan, kumunat ang kamay, bawat bayan at lungsod sa sakop ng Demonic Emperor ay dapat maging handa sa digmaan. Sa loob ng 3 buwan, tayo ay sasabak sa digmaan. Opo, sir. Tumunog ang dagat ng tao sa kanilang sigaw. Pagkatapos makuha ang kapangyarihan, nagkaroon ng pagbabago sa pamamahala ng lahat ng lungsod sa ilalim ng Demonic Emperor. Ang mga mataas na opisyal ng Luo Clan ang ipinadala upang mamuno. Sa kanilang maraming eksperto, mabilis na nakontrol ng Luo Clan ang bawat sulok ng lupa ni Zhao Chen na hindi niya alam. Maraming city lords ang Demonic Emperor, mula sa early hanggang late Emperor stage, ngunit marami rin ang mga miyembro ng Luo Clan, na may ilan na may labis na lakas sa kanilang antas. Kaunting pagpapakita ng lakas at pagsugpo lang ang kailangan para maitaguyod ang kanilang pamumuno. 3 buwan ganito kabilis na kontrol ni Zuo Fan ang lahat ng kapangyarihan sa sakop ng Demonic Emperor. Mahihirapan si Zhao Chen na mabawi ang lahat. Natupad ang plano ni Zuo Fan na sakupin ang puwersa ni Zhao Chen mula sa loob. Tiyak na iiyak si Zhao Chen kung malalaman niya, ngunit sa kawalan ng kaalaman, masaya siya, hindi alam ang totoong lakas ng Luo Clan. Kung hindi niya kailanman ibibigay ng ganito karaming kapangyarihan kay Zuo Fan. Steward Zuo, nakuha na namin lahat kay Zhao Chen at maaari na naming alisin siya. Walang magtataas ng reklamo. Yumuko si Li Jingtian kay Zuo Fan sa isang bulwagan, iniulat ang huling 3 buwang mga kaganapan. Kumislap ang mga mata ni Zuo Fan, ngumiti, hindi pa. May silbi pa siya. Ipinadala mo ba sa kanya ang mga cultivation resources? Ipinadala ko po, pero palagi siyang humihingi ng mas marami pa. Napaka-interesado sa mabilis na resulta, ha? Dainitin sila. Ngumura si Zuo Fan. Malapit na. Sumugod tayo sa Wraith Emperor at Falcon Emperor's lands na walang bantay. Sasabak tayo at winuwasak sila. Lahat yumuko. Opo, sir. Ang balita ng digmaan ay kumalat na parang kidlat sa buong sacred domain. Sa utos ni Zuo Fan, sinalakay ng hukbo ng Demonic Emperor ang mga teritoryo ng 2 emperors. Walang pagkakataon ng mga ito, 10 lungsod ang bumagsak sa loob ng 3 araw, pinapatay lahat ng tao sa kanilang daraanan. Malupit at nakakatakot ang hukbo ng Demonic Emperor. Sayo na, Zhao Chen. Bam! Binangga ng Falcon Emperor ang mesa, ilang araw lang ng kapayapaan, at digmaan na naman. Mapanganib ang bata noong huli, pinilit kaming labanan ng Enchanting Empress at Sword Emperor para magod ang bawat isa. Wala kaming panahon para makabawi, at heto na siya muli. Nakangisi ang Wraith Emperor. Kaya naming harapin ang traidor, pero natatakot ako may mas tusong tao sa likod nito. Sino? Tumingin sa kanya ang Falcon Emperor, ang tinutukoy mo ba ay ang bagong kanan niya? Si Zuo Fan, huminga ang Wraith Emperor, Falcon Emperor, napansin mo ba na kahit tuso si Zhao Chen, madali siyang mainis? Ngayon, bawat hakbang ay planado ng isa, parang kami ay mga puppet lamang sa kanyang tugtugin. Bakit mo nasabi yon? Isipin mo. Bakit sisilakay tayo ng Demonic Emperor? Hindi ba dahil inimpok niya ang lakas noong nakaraang digmaan? At paano niya nagawa yun kung hindi niya iniimbita ang Enchanting Empress at Sword Emperor para labanan siya? Laging maingat ang 8 Emperor sa walang kwentang gawain. Pero bakit sumama sila? Sino ang nagdala sa kanila? Zuo Fan, tumango ang Falcon Emperor, hindi mukhang malakas noong una nang makita ko siya sa mga saints, pero lagi siyang kasama ni Zhao Chen. Dapat may kaya siya sa isang bagay. Nagpatuloy ang Wraith Emperor, nag-uno niya ang lahat sa pwesto ng Demonic Emperor, pinilit kaming parehong talo. Ngayon nagpapadala siya ng tropa, narinig ko na si Demonic Emperor ay nasa seclusion at ibinigay ang lahat ng kapangyarihan kay Zuo Fan. Ibig sabihin, ang digmaan ay plano ni Zuo Fan, hindi ng master niya. Ginulo ng Falcon Emperor ang mesa, napakalakas ng loob niya. Naglunsad ng 8 Emperor's War kapag gusto niya. Huminga ang Wraith Emperor, talagang walang pakialam, kahit si Demonic Emperor ay hindi gagawa nito. Parang siya na mismo ang tunay na Demonic Emperor. Tumango at tumingin ng mahaba ang Falcon Emperor.
Ang kulang lang niya para maging ganap sa malaking entablado ay lakas. Tatanggalin ba natin siya? Tumango ang Wraith Emperor, may nakatagong ngisi. Sa mundo ng lakas, ang pagiging mahina ay nangangahulugang wala kang halaga, pwede ka lang durugin ng sinuman. Sa harap ng silid sa Devil Mountain, yumuko si Zuo Fan, Demonic Emperor, dala ko po ang inyong hiniling. Rumble, kumalas ang pinto ng bato mula sa sunod-sunod na malalakas na tunog, at pumasok si Zuo Fan. Ngumiti siya sa pamilyar na silid habang nagsasara ang pinto sa likod niya. May lalaking nakabalot sa makapal na itim na enerhiya sa gitna. May malasira-isip na tingin. Pagkatapos ng 3 buwang cultivation, ang aura niya ay nagkaroon ng mas madilim at masama, parang abominasyon na naghahanap ng laman ng tao. Malapit na siyang mabaliw sa ganitong estado. Yumuko si Zuo Fan, Demonic Emperor Sir. Tahimik at ibigay ang sangkap. Nasaan ang mga ito? Utos ni Zhao Chen, may kasamang halakhak, parang halimaw. Sa isang kisap mata ng asul na liwanag, daan-daang tao ang lumitaw, walang malay. Kaunti lang, 532 lamang, nasaan ang iba? Ginamit mo ba sila? Nakakatuwa, Sir, isang tao lang ang kaya kong kunin kada araw. Bakit ganoon? Sir, maraming tao na nawawala ay pwedeng magdulot ng hinala, lalo na kung mataas ang kalidad ng kailangan nyo. Ngayon na nasa digmaan tayo sa Falcon Emperor at Wraith Emperor, magiging magandang cover ito para sa mga nawawalang tao. Pinapatay ko lahat ng tao sa bawat lungsod at ipinapadala para sa cultivation ninyo. Tumango si Zhao Chen, magaling, mahusay. Digmaan na tayo? Opo, para makakuha pa tayo ng higit pang sangkap. Ang digmaan ang pinakamainam na panlinlang. Huwag mo akong sisihin sa maagang hakbang na ito. Ngumisi si Zuo Fan. Kumikinang ang mata ni Zhao Chen matapos ang saglit, ayos lang. Wala namang mahalaga hanggat nabibigyan mo ako ng sangkap. Ginamit ni Zhao Chen ang kanyang cultivation method at isang nakakatakot na itim na enerhiya ang bumalot sa mga tao. Bumalik ito sa kanya, at ang mga tao ay naging abo. Ngumiti si Zuo Fan habang lumalayo. Hanggal, lagi mong gustong makuha ang 9 Serenity Secret Records. Ngayon nagtatrain ka sa core teaching nito. Demon Transformation Art. Ngunit iniwan ko ang isang bahagi. Isuko ang lumang art bago mag-train sa bagong ito. Magkakontra ang dating cultivation method sa Demon Transformation Art at hindi mo maiintindihan ang esensya nito, na lahat ng paths ay may iisang destinasyon. Masyado kang padalos-dalos sa cultivation, pinapatay ang marami at inaangkin ang cultivation ng iba nang hindi iniisip ang limitasyon. Bago ka magsisi sa iyong kasakiman, tamasahin mo na. Si Zhao Chen ay nabalot ng itim na enerhiya, ang kanyang isipan ay gumuho at malabo. Hindi niya nakikita ang anumang problema dito dahil sobrang lakas ng kapangyarihan, nagbibigay ito sa kanya ng maling pakiramdam ng kontrol sa buong mundo habang lumalapat ang enerhiya, ipinapangako ang pagiging saint. Naramdaman ni Zuo Fan ang gulo at ligaw na aura niya. Ang pagtaas ay nasa dami lamang at hindi kalidad, na pumipigil sa anumang pagkakataong maging isang saint. Umiling si Zuo Fan habang nakatingin sa nakasarang pintuan ng bato. Steward Zuo, nais kang makausap muli ng saint. Sabi ni Li Jingtian, na naghihintay sa labas upang ibigay sa kanya ang isang jade slip. Binasa ito ni Zuo Fan, makipagkita. Ang mga saints ay parang malaya, gusto akong makita habang nasa digmaan ako. Si He Xiaofeng na naman, nananatili sa Ruby Cloud Sect. Bam! Pinisa ni Zuo Fan ang jade slip sa galit. Kawalang hiyaan, gusto niya na naman si Ching Cheng. Steward Zuo, pupunta ba kayo? Siyempre, ang pinakamababa kong magagawa ay ipakita ang tamang paggalang sa isang saint. Paggalang, tinanggap ni Steward Zuo ang mga Dragon Saints na parang wala lang. Dapat madali lang durugin ang isang entitled Saint Brat, nagtaas ng kilay si Li Jingtian. Ngumisi si Zuo Fan, tama ka. Wala akong dapat ikatakot sa tulad ni He Xiaofeng, ngunit kailangan kong isipin ang mas malaking larawan at magpakita ng mababa sa ngayon. Bakit mo nasabi yon? Si He Xiaofeng ay isang early saint, hindi mahalaga, ngunit may 6th sacred mountain siya sa likod. Wala pa tayong balita mula sa mga dragons. Kahit na sumama sila, aabuti ng panahon para tipunin ang lahat ng spiritual beasts. Kailangan nating maghintay. Kumikislap ang mga mata ni Zuo Fan, hindi nagkakaisa ang 8 emperors.
Kung magiging kalaban tayo ng Sacred Mountains ngayon, mapapaligiran tayo ng kaaway. 8 Emperors. Umilag si Li Jingtian, ano sayo? Bawat elder ng Luo clan na manguna sa isang team ay pwede silang durugin. Hindi ba malalaman rin ito ng mga saints? Tinapak ni Zhuo Fan ang kanyang ulo, ngumiti. Mapapakita rin ito sa kanila, natatakot mula pagiging pedantic hanggang paggawa ng anumang mababa laban sa atin. Para labanan ng kaaway, kailangan nating patibayin ang ating mga lupain. Huwag kalimutan ang aral ng Sword Star Empire at Billie Jean Wei. Sa digmaan laban sa Sacred Mountains, tiyak na sasagupain tayo ng 8 Emperors. Kailangang patibayin ang ating lupain. Tumango si Li Jingtian, masusing talaga si Steward Zhu. Kaya kukunin natin ang mga lupa ng 8 Emperors bago ang anuman. Opo, kukunin natin ang kanilang mga lupain nang hindi nila alam ang ating plano, hahaha. Ngumisi si Zhuo Fan sa pinto sa likod niya at lumabas kasama si Li Jingtian. Disipulo, niloko mo ang master mo at magiging pain para makahila ng lahat. Whoosh! Isang buwan ang lumipas, 3 tao ang tumakbo sa ilalim ng araw at damapo sa isang kagubatan. Tiningnan ni Zhuo Fan, Li Jingtian at Qiu Yanhai ang makinang napasukan ng Ruby Cloud Sect. Sabi ni Zhuo Fan, ako na ang makipagkita sa Saint at sa matanda habang hawak ang pansin nila. Kayo ay manatili sa plano. Ang iba ay walang silbi. Naiintindihan. Yumuko ang dalawa. Pumasok si Zhuo Fan, agad na hinarang ng ilang pamilyar na tao. Head Senior Sister, ang tagal. Kumusta ka na? Huwag mo akong tawaging ganyan. Humph. Nagngisi si Fang Min sa kanya. Nasaan ang iyong gwardya? Nagangat balikat si Zhuo Fan, ano ang sinasabi mo? Akala mo ba walang nagbabantay sa akin sa kasalukuyang estado ko? Nakatago lamang sila sa anino. Tatawagin ko ba sila? Maaaring hindi sila daan-daang. Ngunit 180 dapat, bawat isa ay matindi sa kani-kanilang kakayahan. Wala akong takot sa ilang early spirit kings. Palabas ka talaga para sa isang useless demonic emperor dog. Mali ka, kahit ang mga aso ay magkakaiba. Ako ay kumikilos sa pwesto ng demonic emperor, kaya ba kaya mo rin? Ako ay isang purebred na poodle, ikaw ay isang mongrel na may kuto, hahaha. Ikaw, napapangisi si Fang Min sa galit, gusto siyang patayin sa lugar. Ngunit nagpatawa pa si Zhuo Fan, dumating ako sa iyong sect sa imbitasyon ng Saint. Kung hahawakan mo ako, kahit ang master mo ay hindi ka mapoprotektahan. Nanginginig si Fang Min, humihinga ng mabigat, sige, unahin mo. Mas mabuti yon. Nilalay mo lamang ang Enchanting Empress sa hindi tamang pagtanggap ng bisita, hihihi. Ngumisi si Zhuo Fan sa kanilang galit na mga tingin, nasaan na si Qing Cheng? Bakit hindi ko siya nakikita? Nagkaroon ng pagkakataon si Fang Min na kontrahin, hindi mo na siya makikita muli. Bakit mo nasabi yon? Pinagtawanan siya ni Fang Min. Pinanggako ang junior sister sa Saint, ngunit ang matigas ang ulo ay hindi nakakaalam ng tama para sa kanya at tumanggi. Sinubukan niyang umalis ngunit ikinulong siya ng master sa Snow Peak para sa oras na kunin siya ng Saint. Kaya hindi mo na siya makikita muli kapag pumunta na siya sa Sacred Mountains, hahaha. Tumango si Zhuo Fan, isinasaalang-alang ang sitwasyong ito, at tumingin pabalik. Nagbigay ng signal sina Li Jingtian at Qiu Yanhai. Nag-relax si Zhuo Fan. Pinagtawanan niya si Fang Min para ilabas ang sitwasyon ni Chu Qingcheng. Mahigpit ngunit hindi matalino si Fang Min, kaya madali itong makontrol. Ilang mabilis na salita lang, nailahad niya ang lahat ng sekreto ng sect. Magaling ang pagpili ng disciples ng Enchanting Empress. Ngumiti si Zhuo Fan, aprobado si Fang Min, na nagbigay sa kanya ng kakaibang tingin. Ano ang nangyayari? Tinukso ko siya kay Qingcheng pero wala siyang pakialam? Head Senior Sister, sabi ni Zhuo Fan, bakit ka masaya na dadalhin si Qingcheng sa Sacred Mountains? Para sa isang cultivator, paraiso yun. Dapat ay naiinggit ka na hindi ikaw ang napili. Ano ang meron siya na wala ako? Sa itsura, figure, cultivation, dapat halos pantay kayo. Hahaha, kaya walang lalaki sa paligid. Tumawa ang ibang disciples, namumula ang mga mukha. Naputol ang saya ng ngiti ni Fang Min sa galit. Tama ka, napabuntong hininga si Fang Min, hindi kailanman mas malakas si Chu Qingcheng kaysa sa akin, pero palaging pinapaboran siya ng master, binibigyan ng lahat.
Pinili siya ng saint at wala akong pagkakataon. Masama ba ako? Mas maganda ba siya? Hindi ko iniisip yon. Sumasang-ayon ka rin. Bakit lahat siya ang nililigawan? Objektibo, mas magaling ka sa lahat ng bagay, maliban sa isa. Alin yun? Kumikislap ang mga mata ni Zuo Fan, kapanganakan. Dahil siya ang si Ching Cheng, ipinagtatanggol niya ito ng buong puso. Ipinanganak siya na may sovereign path na labis na pinapahalagahan ng enchanting empress at saint. Hindi mo siya maaabot sa ganitong sitwasyon. Hindi maintindihan ni Fang Min. Kapanganakan, wala ba siyang pamilya? Ano ang espesyal sa kanya? Pinulot lang siya ng master, yun lang. Napaka-espesyal talaga. Nagpakaseryoso si Zuo Fan, diretso ako. Hindi mo maaabot ang kanyang pinagmulan, kahit ang master mo. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko na kaya niyang puwersahin si He Xiaofeng na sirain ang Ruby Cloud Sect? Kahit ang 8 Emperors, susunod siya sa bawat kagustuhan para mapangiti siya. Paano ito posible? Gulat si Fang Min, tumigil ka sa pang-aasar. Hindi pwede ng saint na paluin ng sobra ang isang babae. Ang 8 Emperors sa Sacred Domain ay parang Sacred Mountains. Ang pagkamatay nila ay magdudulot ng kaguluhan. Hindi ito tungkol sa palakihin, tungkol ito sa halaga. Ano ang ibig sabihin kung masunog ang mundo, basta si Ching Cheng ay ngumingiti? Ngumisi ng nakakatakot si Zuo Fan, ito ang kanyang pinagmulan, ang isa na kayang pabagsakin ang mga lungsod. Bakit pa magiging si Chu Ching Cheng kung hindi dahil dito? Ha ha ha. Sa tagasalin, ang Ching Cheng ay nangangahulugang city topple ang beauty. Dumating sila sa main hall ng sect. Pumasok si Zuo Fan na may ngiti, na iiwan ng mga babae na nabigla sa likod. Gaano kahalaga si Ching Cheng? Sino ba talaga siya? Ang malalakas na hangin ay may dalang yelo at nyebe, tumatama sa pasukan ng isang kuweba sa bundok. Nakayuko si Chu Ching Cheng habang pinagmamasdan ang nagsasayaw na nyebe. Sa wakas, huminga siya ng malalim at ibinaba ang kanyang ulo. Isang babae, mahinahong tumanda, ang nakaupo sa isang patag na bato sa labas ng kuweba na nakapikit ang mga mata. Para siyang estatwa, kahit na bumagsak ang nyebe sa kanyang katawan. Tumayo si Chu Ching Cheng at lumabas. Gumawa siya ng tanda at umatake. Bam! Yumuyugyug ang buong tuktok, na bumagsak ang nyebe sa lahat ng direksyon. Napalingon si Chu Ching Cheng, nahulog sa lupa na namumula ang mukha. Ang pasukan ng kuweba ay nagpakita ng kumikislap na pader, na nawala agad pagkatapos. Nanginginig ang babae at lahat ng nyebe sa kanya ay bumagsak. Umiiling si Mei Sanggo sa matigas ang ulo na si Chu Ching Cheng, pasensya na sa unang pagkakataon na pinayagan kitang lumabas. Sana natutunan mo ang mundo, hindi para mawala ka sa tamang landas dahil sa isang suwail na bata. Senior Aunt May, pakipakawalan po ako. Ayoko pong pumunta sa Sacred Mountain. Bakit? Lahat ng kailangan ng isang cultivator ay naroon. Pinamumunuan nila ang Sacred Domain. Lahat ng iyong kapatid na babae ay gustong pumunta. Biniyayaan ka ng pambihirang kapalaran ngunit itinakwil mo. Hindi mo ba alam ang tama at mali? Hayaan silang pumunta. Bakit ako pa ang kailangang pumunta? Nalulungkot si Chu Ching Cheng, hindi ko iniintindi ang cultivation o pagpapalakas ng sarili, dahil ayoko lang talagang pumunta. Nabasa ni Mei Sanggo ang kanyang puso, iniisip mo pa rin ba ang bata? Ching Cheng, inakit ka ba niya o binigyan ka ng kahit ano para ganito ka mapamahal sa kanya sa ilang beses na pagkikita lamang? Hindi ko rin alam. Pinanood ni Chu Ching Cheng ang nagsasayaw na nyebe na may ngiti, simula nang makita ko siya, parang may pagkakakilanlan sa kanya, gusto kong makasama siya magpakailanman. Wala akong pakialam kung saan kami mapupunta o kung ano ang mangyayari, basta magkasama kami. Pakipakawalan mo ako, Senior Aunt May. Huminga si Mei Sanggo, pinisil ang kanyang mukha, Ching Cheng, kawalang hiya. Senior sister ang naglagay ng barrier, kaya kahit ako ay hindi ito mabubuwag. At hindi ko gagawin kahit kaya ko. Hindi lang para sa iyo, kundi pati sa bata. Isipin mo, may mata ang isang saint sa iyo. Sa tingin mo makakaligtas siya. Hindi ko alam kung paano tratuhin ng saint, pero tiyak na papatayin niya siya at ang Luo clan. Nakuha niya ang pwesto sa ilalim ng Demonic Emperor, pero makakayanan ba niya ang pressure ng Sacred Mountains? Sa pagsama mo sa kanya, hinahatulan mo ang Luo clan sa kamatayan. Kung tunay mo siyang mahal, isipin ang kanyang kapakanan kaysa sirain ang lahat para sa isang sandaling kasiyahan.
Ibinaba ni Chu Qingcheng ang kanyang ulo, ngunit nanatiling matigas. Bakit ako? Napakaraming mas malalakas na senior sister sa sect. Bakit pinilit ng bulag na saint na ako? Maaaring tunay siyang bulag, ah? Hindi, ahem. Kalimutan mo. Ang ibig kong sabihin, espesyal ang panlasa ng saint. Ito ang iyong pagkakataon. Pinilas ni Chu Qingcheng ang kanyang mga kamao. Ngunit sa huli ay huminga ng mabigat at bumigay. Ngumiti si Mei Sanggo. Sa wakas, sumuko na siya. Ha ha ha. Whoosh. Biglang inagaw ni Zuo Fan ang leeg ni Mei Sanggo, pinipigilan siyang gamitin ang kanyang lakas. Lumabas ang isa pang tao sa likod at tinamaan ang likod ng kanyang leeg. Bumagsak si Mei Sanggo, walang malay. Sumigaw si Chu Qingcheng, Senior Aunt. Miss Chu, sinabi ni Steward Zuo na huwag saktan ng sinuman sa Ruby Cloud Sect. Kaya relax ka lang. Magalang na nagpakumbaba ang dalawang tao sa kanya. Natarante si Chu Qingcheng, ibig niyo pong sabihin, si Zuo Fan ang nagpadala sa inyo. Opo, ako si Li Jingtian, isang venerable ng Luo clan, inatasan ni Steward Zuo na iligtas ka. Ako naman si Qiu Yanhai, isa ring venerable. Nagkwento sila ng kamay at ngumiti. Tumango si Chu Qingcheng, alam ko kayo. Kasama ninyo si Zuo Fan sa gambling town. Talaga bang siya ang nagpadala para iligtas ako? Opo, ulitin nila ito. Naging masigla si Chu Qingcheng, paano niya nalaman na dito ako ikinulong? Sinabi ba ng aking mga kapatid? Miss Chu, hindi ganoon kabait ang mga kapatid mo. Ang pambihirang foresight ni Steward Zuo ang nagbigay sa amin ng ideya tungkol sa kasunduan ng Sacred Mountain sa master mo pagkatapos ng iyong rebirth. Iyon lang ang paliwanag sa kanilang pakikitungo sa iyo. Pangit nang umisi si Li Jingtian. Lumubog ang puso ni Chu Qingcheng. Tiningnan niya ang master niya bilang sariling ina. Pero nakipagkasundo ang master para ibigay ako sa Sacred Mountains. Nasaktan siya, ang kanyang kasiyahan ay napalitan ng kalungkutan. Nakita ni Li Jingtian ang kanyang katahimikan at sinabi, Miss Chu, lumayo ka muna. Babaliin namin ang barrier at ayaw naming masaktan ka. Hindi kami mapapatawad ni Steward Zuo kung mangyari yon. Salamat po. Nagising si Chu Qingcheng sa kanyang mga iniisip at umatras ng kaunti. Mga seniors, master ang naglagay ng barrier. Mag-ingat po kayong hindi masaktan. Masaktan. Bilang peak emperors, natatakot lamang sila kay Dan Qingchen at sa kanyang grupo dahil sa kanilang dambuhalang kapangyarihan. Tumawa lamang ang dalawa. Nagpakita ng mabilis na apoy ang kamay ni Qiu Yanhai, sumigaw, oldly, ginamit ng matanda ang ice seal, mahina laban sa aking attribute. Sapat na ako, lumayo ka lang. Tinamaan niya ang barrier gamit ang kanyang palad, nagpakawala ng matinding init. Alternasyon. Agad na nawala ang invisible barrier. Ang init ay bumalat sa kuweba, pinatuyo ang malambot na balat ni Chu Qingcheng at pinakulot ang kanyang buhok. Natarante si Qiu Yanhai at yumuko, patawad, miss. Ginamit ko ng sobra ang lakas. Hindi po kayo nasaktan, di ba? Hindi. Umiling si Chu Qingcheng, namangha sa kanyang kakayahan, Senior, kamangha-mangha ka. Kahit si Senior Aunt ay hindi kayang tanggalin ang barrier ng Master pero ginawa mo ito na parang walang kahirap-hirap. Mas malakas ka ba kaysa sa Master? Ngumiti ng may pride si Qiu Yanhai, napakabait mo, miss. Hindi ako ganoon kagaling, marami pang mas malalakas sa Luo Clan. Sa Master mo at Seniors, kaya ko silang hawakan, ha ha ha. Sobra ang pag-appreciate ko sa master mo kanina. Kalahati lang ng lakas ang ginamit ko. Isa sa 3 bahagi sana ay sapat na. Mas malakas ka pa kaysa master? Paano yun? Ang master ay isa sa 8 emperors. Nagulat si Chu Qingcheng sa tiwala at pagbibida ni Qiu Yanhai. Sinabi pa niya na marami pang mas mahusay kaysa sa kanya sa Luo Clan. Bakit umaasa sila sa demonic emperor kung kaya ng Luo Clan na hawakan ng 8 emperors? May clan pa ba sa mundong ito na nakalampas sa 8 emperors maliban sa Sacred Mountains? Ngumiti si Qiu Yanhai, ngunit pinutol ni Li Jingtian ang pagpapakita ng kakayahan, may trabaho tayo mula kay Steward Zuo. Iligtas na natin siya at umalis. Opo, miss, sumama po kayo. Ngayon o hindi na. Tumakbo si Qiu Yanhai patungo kay Chu Qingcheng. Naalala niya ang isang bagay at umatras mula kay Qiu Yanhai. Nagulat ang dalawa, miss, ano ang problema? Pumunta na kayo, ako'y mananatili. Sabihin kay Zuo Fan na itinadhana ang ating pagkakahiwalay.
Bakit? Kung kunin mo ako, magiging kaaway ka ng Ruby Cloud Sect at pwede pang umatake ang Sacred Mountains. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mamatay ang inyong clan dahil sa akin. Ibinaba ni Chu Qingcheng ang balikat, kilala na ni Zuo Fan ang master niya sa pagiging steward, pero hindi ko hahayaang masaktan ang Luo clan at siya dahil sa akin. Sabihin niyo sa kanya na huwag na akong hanapin at huwag abusuhin ang kanyang status. Ngumiti si Li Jingtian. Kinuha nila siya sa kabila at tumakas. Sumigaw si Chu Qingcheng at sumagot si Li Jingtian, Miss Chu, inayos na lahat ni Steward Zuo. Wala kaming pakialam sa mga pangkaraniwang Sacred Mountains, ha ha ha.